Ito ang Pepsi contest na ikinamatay ng 5 tao sa Pilipinas. Nangyari mismo ito dito sa ating bansa, na kung saan nagkagulo ang mga tao at ikinasawi ng 5 sa kanila. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan ay hit ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload namin. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Noong 1972, ang company ng Pepsi ay nagpatakbo ng isang paligsahan sa Pilipinas na nauwi sa pagkamatay ng 5 tao. Ang paligsahan na ito ay tinatawag na number fever at ang ideya ay simple lamang. Sa tuwing gabi ang balita ay maghahayag ng isang panalong numero at kung mayroon kang takip ng bote ng Pepsi na may numerong iyon ay ikaw nanalo ng 1,000,000 piso. Ngayon ang 1,000,000 piso noong 1972 ay nagbabago ng buhay para sa karaniwang mga Pilipino, kaya ang patimpalak na ito ay naging napakapopular. Mag-iimbak ang mga pamilya ng mga takip ng bote ng Pepsi sa kanilang mga tahanan. Maraming tao ang nag-uugat sa mga basurahan na nagsisikap na makahanap ng mga panalong takip ng Pepsi na iyon. Kalahati ng populasyon ng bansa ay aktibong lumalahok sa paligsahan. At dahil sa kasikatan na ito, nagpasya ang pinuno ng Pepsi na i-extended ang paligsahan na tinatawag na number fever para sa karagdagang 5 linggo. At ito ay kung saan ang mga bagay ay naging lubhang mali dahil sila ay umasa lamang sa isang computer program upang ibigay ang mga panalong kampo sa mga bottling plant upang manalo ng mga cups. Ibig sabihin 2 lamang ang mananalo sa paligsahan na ito. Nanatili sa loob ng kanilang budget. Ngunit may nangyaring mali pagkatapos ng pinalawig ang paligsahan, ang computer program glitch na naging sanhi ng ilang mga numero na naghahalo-halo. Nangyari ito noong may 25 th in 1972 PM. Sa alas 6 ng gabi, ang channel hanggang sa gabing balita na tinatawag na The Winning Number, 349, at 2 lamang sa kanila ang pwedeng manalo ng paligsahan na number fever. Bukod doon, daan-daang libong Pilipino ang nagsimulang magdiwang. Ang winning number na ito, 349, ay itinalaga na bilang isang hindi nanalong numero. Dahil dito ang bottling plant na ito ay malayang makaprinta ng numerong iyon hanggat gusto nila. Ito ay nagresulta sa mahigit 6,000 na may numerong 349. Ang mga takip na ito ay nagpapalipat-lipat lamang sa Pilipinas. Ang numerong 349 was such a common cap that many people had more than one. Sa gabing iyon ang mga kalye ay naging ligaw, sa pagdiriwang ng lahat kami ay mayaman at sa wakas ay hindi na mag-alala tungkol sa pera. Daan-daang tao ang sumugod sa paggawaan ng Pepsi gamit ang kanilang mga winning caps. Sa lalong madaling panahon ay kinailangan itong isara at bantayan ng mga pulis. Ang kumpanya ay mabilis na napagtanto na napabayaan nila ang malaking oras, hindi nila namalayan na marami na palang nanalo. Sa gabi iyon ang mga executive ay nagkaroon ng pagpupulong. Sa kalagitnaan ng gabi upang subukan at makabuo ng solusyon, nagagastusin sila ng 10 bilyong dolyar upang igalang ang bawat winning cup. Kaya sa halip ay sinisisi nila ang computer at nag-alok ng 500 piso para sa bawat winning cup. Ang 500 piso sa ngayon ay nasa $18 lamang. Ito ay nasa 0.5% lamang ng original na presyo. At habang ang ilan ay tumatanggap ng kanilang premyo, sa alok na ito karamihan ay tumanggi at lalong nagalit, ay walang pakialam sa ilang computer error. Sa panahon iyon ang Pepsi Company ay isang multi-billion dollar corporation. Sa kanilang paningin, kailangan nilang parangalan ang para sa halaga ng premyo, ngunit hindi bumigay ang company. Ang mga maedad at marahas na mga protesta at kaguluhan ay sumiklab. Sa huli ay nag-iwan ng 5 tao ang namatay at 2 dosenang nasugatan. Ang mga nanalo na may numerong 349, ang lumusob sa mga pabrika ng Pepsi na naghagis ng mga Molotov cocktail sa mga bintana at binomba ang mga Pepsi truck. Pagdaan ng ilang taon ang galit ng mga mandurumog ay naging mas organisado. Diskarte upang labanan, ang Pepsi Coalition 349 ay isang grupo ng mga nanalo na nagsagawa ng illegal na aksyon laban sa kumpanya. Isinilelt nila o inihalal nila ang isang lokal na mangangaral na nagngangalang Del Fiero bilang kanilang pinuno na kanyang pinagsama-sama ang higit sa 8,000 ng mga tao na may numerong 349. Nananalo sa pagtatangkang kasuhan ang Pepsi ng mahigit 400 milyon dolyar. Ngayon ang kaguluhan ay nagpatuloy ng maayos hanggang sa taong 1973 kung saan ang isang bagong twist sa kwento ay nagsimulang magpalipat-lipat ng lumang pamagat ng pahayagan
ay nagmungkahi na ang Pepsi Company ay may pananagutan sa pambobomba sa kanilang sariling mga truck. Ang mga headline na ito ay batay sa isang testimonya mula sa isang police officer na sinasabing upang maipinta ang koalisyon ng 349 groups bilang mga terorista. Ang kumpanya ng Pepsi ay nag-hire ng mga mersenaryo para makalusot sa mga grupong ito at maging sanhi ng mga kaguluhan. Mas maraming testimonya ang lumabas tungkol sa mga taong nagsasabing binayaran sila ng Pepsi Company para magsimula ng gulo at mabilis siyang itinanggi ng isang abogado ng Pepsi ang mga paratang, kung saan ay halos katapusan na nito, noong 1973. Ang korte sa wakas ay naglabas ng warrant of arrest para sa 9 na executive ng Pepsi. Ito ay isang malaking panalo para sa Coalition 349. Ngunit sa kasamaang palad isa ito sa kanilang lamang sa mga sumunod na buwan halos lahat ng mga sibil na demanda at mga reklamong kriminal. Ito ay itinapon sa labas ng korte at sa 2006 na opisyal na isinara ng korte ang libro. Lahat ng mga natitirang kaso sa korte ay napag-alaman nilang hindi naging pabaya ang Pepsi Company sa paligsahan na number fever disaster noong sinabi. At ang Pepsi Company ay kinakailangan lamang magbayad ng isang maliit na multa na 150,000 piso. Maraming mga Pilipinong nakaranas ng paligsahan na ito number fever. Still pa rin na traumatized hanggang ngayon kahit na binanggit ang mga Pepsi sa paligid ng ilang mga grupo ay nakasimangot sa Pepsi. Ito ay kamakailan lamang na tinanong para sa kanilang tugon sa bilang ng number fever disaster. At ang lumabas sa pahayag na ito ay ang mga kaganapang ito ay naganap halos 30 taon na ang nakalilipas. At wala na sa mga executive na pamilyar sa programang ito ang nasa PepsiCo. Lubos naming ikinalulungkot ang anumang sakit at pagdurusa na naidulot ng aming pagkakamali sa mga mamamayan ng Pilipinas. Yan ang paligsahan ng Pepsi contest na ikinamatay ng 5 tao dito sa Pilipinas. Hanggang sa muli, this is Adsmin TV. Huwag kalimutan mag-like, share, at mag-subscribe, at pakihit na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload namin. Kita-kita tayo sa next video.